Ngayon sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin yung cognitive bias and especially doon sa sunk cost fallacy. Okay? Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Now, cognitive bias is a shortcut na ginagawa ng utak natin to come up with the fastest answer. Kasi nga, 'di ba? Kung babalik tayo doon sa sinaunang panahon, yung mga tao hindi pa siya nasa top ng food chain. So nag-develop yung katawan natin ng mga biases to actually keep us out of danger. Now, hindi na natin kailangan yung ganong klaseng skill. Not totally, but hindi na natin madalas kailangan yung ganong klaseng skill. Pero karamihan ng desisyon natin doon pa rin nakaanggor. So, mabilis nga tayong nakakaisip, but it does not necessarily mean na yun yung sagot doon sa, or solusyon doon sa problema, or doon sa kinahaharap nyo. Now, ano yung sunk cost fallacy? Okay? Type siya ng isang bias na kung saan yung mga pangit na qualities ng isang bagay, isang tao, isang event, hindi mo na tinitignan kasi nga nakapag-invest ka na doon sa sitwasyon, doon sa tao, doon sa pangyayari, kaya hindi mo na siya mabitawan. 'Di ba? Usually kasi pag may sa trading, may tinatawag na stop loss. Pag umabot doon yung presyo, hihinto ka na, 'di ba? Kasi nga possible na pag hindi ka pa huminto, mas lumaki pa yung mawala sa iyo. So, ganon yung epekto ng sunk cost fallacy. Hindi nakikita ng mga tao yung talo nila kasi they are still hopeful and they want to continue hoping that things would soon turn out better for them. Kaya yung mga taong ayaw mag-iba ng ginagawa, ayaw mag-iba ng thinking, so on and so forth, tingin nila, the more that they are doing things doon sa ginagawa nila, the more chances of winning, which is not true. 'Di ba? Sabi nga ni Einstein, if you keep on doing something expecting a different result, then that's madness. Gets? Now, hindi ako nagtataka na makakita kayo ng sobrang daming contradictions doon sa pinagsasabi nito ni Gabe. Okay? That is very much expected. Yung mga kasinungalingan nila, wala yang pundasyon. Pag na-test yan ng oras, ng panahon, ng pagkakataon, ng buhay, it will crumble down because it is not true. Plain and simple. Ngayon, nakikita nyo na yung mali doon sa tao, 'di ba? Nasa sa inyo na if you are going to continue having that sunk cost fallacy, that cognitive bias of yours, just to maintain yung pagkakaroon ng feel-good feeling for supporting a person. Okay? You're not supporting the idea anymore, you are just supporting the person. Kasi kung tatanungin ko kayo kung suportado nyo ba ang isang bagay na mali, of course, no one would answer yes. 'Di ba? But, if ibabaling natin yung pansin natin, hindi sa issue, pero sa tao, 'di ba? We could easily say yes. You know why? Because when we try to believe a person, most of us choose kung ano yung nararamdaman natin sa tao. Not because tama or mali yung pinagsasabi ng tao. Here's another example. Sabihin nyo, Gabe made me feel good when he talked about this kind of thing. Kasi, di ba, sabi niya, lumabas lang kayo. Di ba? Wala kayong dapat intindihin. Iko-call out ko lahat ng masasamang tao. Oh. So, biruin mo, hindi mo kailangan maging responsable. Unli party. Unli inom, unli gala. Diba? Napakasarap nun. And that's the reason why
maraming sumusuporta sa kanya. Hindi dahil tama siya, pero dahil masarap sa pakiramdam yung pinagsasabi niya. Now that you know these kinds of things, wala na kayong pwedeng ibang sisihin or gawing responsable kundi yung mga sarili nyo. Dahil at the end of the day, you are going to choose. And hindi nyo siya pwedeng sisihin doon sa epekto ng pagpaniwala nyo sa kanya. Because it is still you who choose that option. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.